Harassment dahil sa inutang online. Narito ang naging solusyon sa Payong Kapatid. Ako po si Marilu. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. Kasi po hinaharas na po kasi ako ng online lending apps. Depressed po kasi ako ngayon. One time po, yung kumari ko, nagpunta siya sa bahay. Umiiyak na siya, wala daw po siyang puhunan, magtitinda daw po siya. So, ang ginawa ko po, nireloan ko po yun. Sabi ko, ipapagamit ko sa'yo ang pangalan ko, pero promise mo sa akin, babayaran mo. Magkano inutang mo? Yun po ay 7.9 po. Ang nakuha na lang po namin is 5.4. Nakalagay sa app o hindi? Nakalagay po siya sa apps, good for 120 days. Pero, nung kinuha na po namin yung pera, lumagay na po dun sa apps, good for 7 days. Ngayon, 3 days, 4 days, lumipas. Pinaalalahanan ko po siya kasi nagre-remind po ang online eh. Hindi niya po yun nabalik. Nakalipas lang po yung 1 day, kung ano-ano na pong death threats yung natatanggap po sa kanila. Sinat na po nila yung engineer ng asawa ko na scammer daw ako. Tapos pinupost na po nila ako, lahat po ng kaibigan ko, kahit hindi ko ginawang co-maker, nate-text po nila. Ano specifically ang threat? Ano daw po, kung pag di ka nagbayad ng utang mo, papasabugin ko ang bahay nyo, isa sa kapamilya mo, ay bubulagta na lang. Okay. Ano trabaho mo, Marilu? Nananahi po kami mag-iina sa bahay, kaso hindi nga po ako palalabas ng bahay na ngayon. Kasi natatakot po ako. Pinaharas nila ako na buong pamilya ko daw po. Nadamay na rin po yung 2 senior na alaga. Kasi meron po akong nanay at tatay na senior. Yung pong tricycle na binili ko para sa kanila, nabenta ko na po yung linya para lang po itapal dun. Kaso yung tubo po, ganun pa rin po. Kaya hindi ko na po alam ang gagawin. May mga life lesson, may mga moral lesson dito, ha? May obligasyong ka, responsibilidad. Bakit? Ikaw kasi nakipagkontrata. Second, remember, the law is constant or clear, pero it will be applied sa facts. So sa akin, malabo pa sa akin ngayon yung kwento mo na 120 or 7 days. Kasi kung mapapatunayan natin, nung nagkaroon sila ng kontrata, 120 days, edi bawal sila maningil ng interest during that 120 days. May tsansa kung at the time na nag-usap kayo, 120 days, pwede mo ilaban yon. Dagdag lang dun sa puntos na ano yung naging usapan nyo sa interest na yon, di ba? Sabi nga niya, alamin natin. Pero baka lang kasi masagot mo eh. Pagka ikaw umuutang na ganon, meron ka bang nakalagay yung do you agree? Press, may ganun ba? Opo, meron po. So may na-agreehan ka ba na 120 days na sinasabi mo? Doon po kasi sa apps, pag na-open ka, may nakalagay doon, automatic po yun, nakalagay po yun, 120 days, 125 days, mamimili ka po. Pag kinlik mo yung 120 days, nagkiklik naman po siya. Kaso, pag binigay na po sa'yo yung loan application mo, yung makikita mo po doon, good for 7 days. So as a general rule, pwede silang maningil at pwede silang gumamit ng mga creative ways na maningil. Pero halimbawa, pinost niya at sinabi niya sa iba, scammer, libelous yun. So criminal act yun. Ang contact list, hindi nila basta pwedeng gamitin. May penalty din yun. So again, we'll refer you to our lawyers to help you. But let me close with this. Huwag mong pagagamit yung pangalan mo. So definitely, we will help you. But of course, when we help people, we want them to help themselves. Bukod sa pambata, ano ang pang-adult ang pwede niyong itahin? Jacket, hindi? Nanay ko naman po yun. Nanay mo? Apo. Oh, magsosyo kayo ng nanay mo. Signan mo kami ng CIA with DA ng jacket. Jacket. Oh. Thank you po. Sa tulong ng legal team ng Cayetano in Action, napakiusapan ng Pesogo Online Lending Company na principal amount at wala ng interes ang babayaran ni Marilu. Nakatanggap na rin si Marilu ng confirmation letter na nagpapatunay na wala na siyang utang at sarado na ang kanyang account sa online lending company. Sa lugar ni na Marilu sa Montalban, tumigil na ang mga chismis na siya'y isang scammer. Nang mapanood ng mga kapitbahay ang naging karanasan ni Marilu sa online lending, ilang ulit ding humingi ng paumanhin ang nanay ng kumare ni Marilu
para sa nagawa ng kanyang anak. Wala nang balak si Marilu na singilin ang kumaring nangutang dahil ipinapasa Diyos na lang niya ang ginawa ng dating kaibigan. Naging abala si Marilu at ang kanyang pamilya na pagbutihin ang mga in-order na 85 jackets sa kanya ni Kuya Alan. Ayon kay Marilu, malaking tulong ito sa 3 henerasyon ng kanyang pamilyang mananahi. Tuloy-tuloy ang pagtanggap ni Marilu ng mga iba't ibang order ng damit. Mula sa kinita sa pagpapagawa ng jackets. Nakabili pa ng mga gamit ang single mom na anak ni Marilu para sa bagong hanap buhay niyang eyelash extension. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa amin. Hindi lang po sa akin, 2 pamilya po talaga kami. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Pati po yung mga marites sa kapitbahay, tahimik na rin. Kumbaga, nalinawan na po sila na nakautang ako pero hindi naman po ako ang gumamit talaga. Sa mga gusto magpatahi kay Marilu, naka-flash na dito kung paano siya makokontak. Our dream is really to create a community of people who want to help each other. Sabi nga ni Kuya Boy, just one. Kung ano yung matutulong natin. So kami, happy kami to support Marilu's business. Hindi lang jacket yan, ha? Pati yung banana chips na shinare ko din sa pamilya ko tsaka sa mga kalaro ko ng paddle. Kuya Alan, Ate Pia, yes or no? Sa pagbabalik yan na... Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.